opisina mga biyaherong pauwi para sa Semana Santa, dagsana sa mga terminal at paliparan. Safety tips para sa mga bibiyaheng motorista, alamin. Presyo ng LPG tataas ng piso kada kilo. Presyo ng gasolina at diesel posibleng magmahal din. Mga kaibigan, fans at kaeskwela bumuhos sa burol ni AJ Perez sa Lasal Green Hills. Kapatid ni Sally Ordinario at itinuturong recruiter niya si Tita Kakayan nagharap sa DOJ. Ang eksena... Bakit? Ako lahat ang ginidiin nyo. Lahat naman tayo doon bumibili ng ticket ng mga visa. Sex, puse at aksyon, mayayamang bilanggo. Nakakabili nga ba ng espesyal na selda sa Bilibid? Sa Aksyon Metro, 15 anyos na dalagita sa Navotas, ginahasan ng 15 lalaki. 3 sa nahuling suspect, menor de edad. Tatay nagwala matapos mabisto ang planong pagtatanan ng menor de edad na anak. Kasintahan ng bata, sinampulan pa. Sa Aksyon Abroad, tunghaya ng karera sa Germany gamit ang mga upuan. Singer George Michael may special gift para kay Prince William at Kate Middleton. At sa Aksyon Showbiz, Lady Gaga nawala ng balanse habang nagko-concert. Sa Makata Super Video, tunghaya ng kakaibang labanan kung saan ang kalahok ay nagtatawanan. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong Lunes, 18 ng Abril. Ang maaksyong balita. Lunes Santo na mga kapatid, sa mga magbibiyahe ngayong Semana Santa, silipin natin ang sitwasyon sa mga terminal ng iba't ibang transportasyon. Nasa Ninoy Aquino International Airport si June Loyola. Nasa North Luzon Expressway naman si Cristina Lazo. At syempre, tingnan natin ang sitwasyon ng mga pampaserong bus sa Cubao. Dagsa na raw mga pasahero sa terminal ng bus at naroon si Marcel Halili para sa update. Ang mga pasahero sa mga bus terminal at inaasahan na dodoble pa o kaya ay titriple pa ang bilang nila pagsapit ng Miyerkules Santo. Maaga 5:30 pa kayo. Okay, babalikan natin yung report niyan mula kay Maricel Halili. Samantala sa ibang balita, matinding kalbaryo ang dinaranas kayo ng isang 15 anyos na dalagita sa Navotas City. Pinagsamantalahan daw kasi siya at iniwang hubot-hubad ng 15 lalaki matapos imbitahan sa inuman. Ikwento mo, Alexa Reyes. Bakit? Natawa ka na? Hindi ka pa nasihan sa pitik ko lang sa'yo. Pitik ko lang yun. Gusto mo ko? Dagdagan ko. Nanggigigil sa galit si Mang Marcelo nang makaharap ang isa sa mga nang-rape umano sa 15 anyos ng anak na si Baby. Ginahasa raw ng 15 lalaki ang kanyang bunsong anak sa barangay NDBS sa Navotas noong isang gabi. Isipin mo, pinainom nyo ng ganyan ang kadami. Walang malay yung anak ko. Kung gawin ko sa inyo yun, halimbawa ako, adi. Halimbawa yun? Kwento ni Baby, nagtiwala raw siya at pinagbigyan ng imbitasyon ng isang kakilala para mag-inuman. Pero pagkatapos daw ng ilang baso ng alak, unti-unti na raw siyang nawala ng malay. Maya karamdam ako pagkailo, tapos naantok na ako. Tapos palakad na rin ako pa uwi. Hindi ko na kaya. Gulat nga rin ako. Tapos pinaupo nila sa bangko. Tapos basta makatulog na ako. Wala namang tigil sa pag-iyak ang nanay ng biktima sa nangyari sa anak. Ako, Diyos ko, isipin mo naman yun.
hubot-hubad yung anak mo, pinag-ano ng 15 lalaki. Anong ginawa nila dyan? Baka pinagbali-bali nila, pinagtupi-tupi nila yung ano, di kaya, siyempre, hinagas na lang nila yan doon. Dahil masakit yung dito niya eh. Naaresto ng mga barangay tanod ang 4 sa mga suspect. Isang witness daw kasi ang nagtimbre sa kanila tungkol sa panggagahasa. Tumawag na concerned citizen na taga Phase 1B na nakakita na nangyari na na-rape siya. Kasi siguro mga alas 4 na may napupuna raw siyang labas-pasok dun sa kubo na pinagripan niya. May mga labas-pasok na teenager. Itinanggi ng 4 na suspect maging ng kanilang mga magulang ang bintang, pero sa presinto pa rin ang bagsak ng isa sa kanila, habang 3 sa mga suspect sa DSWD ang diretso dahil menor de edad pa. Alex Reyes, News 5. Nagmula naman sa loob ng convenience store ang isang lalaki sa Las Piñas matapos mabuking ang planong pagtanan ng dalagitang anak sa menor de edad ding nobyo. Pero bakit nga ba madaling maudyok na makipagtanan ang mga teenager? Carla Lim, ikwento mo. Hindi napigilan maging emosyonal ni Aling Evelyn nang muling makita ang 15 anyos na si Ruby. April 11 nang maglayas ang bata sa kanilang bahay at makipagtanan sa kanyang kasintahan. Kwento ni Ruby, hindi na niya matiis ang umano'y pang-aapi sa kanya na mga tiyahing kasama sa bahay, lalo pat isa siyang ampon. Sobrang sama na ng loob ko. Kasi mukha akong kawawa. Nakita ko, sinasampal ako. Kahit wala akong kasalanan. Mahal daw niya ang mga kinagisnang magulang, pero pakiramdam niya, binabaliwala nila ang kanyang mga hinaing, bagay na pinabulaanan ni Aling Evelyn. Kasi ito maramdamin, makarinig ng hindi magandang salita. Nag-aano yan, nagtatampo siya, tsaka masama loob niya, umiiyak na lang si nanay, ganyan-ganyan. Pero nang malaman na muntik nang atakihin sa puso ang kanyang ina-inahan dahil sa paghahanap sa kanya, nagdesisyon si Ruby na umuwi at humingi ng tawad. Taliwas naman ito sa naging sitwasyon ni Kia. Ayaw na niyang umuwi at sumama sa kanyang amang si Mang Benny. Bakit kayo magkasama ngayon? Kaya nga, sinamahan niya nga lang ako eh. Nabuking kasi ni Mang Benny ang planong pakikipagtanan ng anak sa minor de edad ding boyfriend. Sa galit ni Mang Benny, nasuntok niya ang boyfriend ng anak. Sabi ni Kia, gusto na niyang iwan ng ama dahil di na niya matagalan ang paglalasing at pananakit nito. Kaya ako kumayos kasi wala si mami. Siya na naman hinihintay ko eh. Ayon sa isang family psychologist, kadalasang pagtatanan ang naiisip na solusyon ng mga teenager para takasan ang kanilang problema sa bahay, lalo na raw kung hindi nararamdaman ng bata ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Isang maaaring dahilan ay sakal na sakal siya. No? Kaya gustong makahinga, naiisip niya baka kung nasa ibang relasyon siya sa labas ng pamilya, akala niya makakahinga siya. Maliban sa pagtakas, kadalasang mapusok ang mga teenager kaya tanan ang naiisip. Sa ganitong punto, dapat daw masinsinang mag-usap ang mga magulang at anak. Pwedeng magbago nang hindi nagsisisihan. Kasi kung sisi ang magiging focus, magpapatigasan ng mga tao. Payo pa na mga eksperto sa mga magulang nakakaranas ng kaparehong sitwasyon. Huwag tiisin ang inyong mga anak, bagkus doblehin pa ang pangunawa sa kanila dahil sa ganitong pagkakataon, tanging tamang gabay lang ng magulang ang solusyon. Carla Lim, News 5. Balikan po natin si Maricel Halili sa Cubao kung saan dagsa na raw mga biyahero para sa Semana Santa. Maricel. Mula pangalang ng Semana Santa ay dagsana ang mga pasahero sa iba't ibang mga bus terminal para umuwi sa kanilang mga probinsya. Pero inaasahan na dodoble o di kaya ay triple pa ang bilang nila pagsapit ng Miyerkules Santo. Hindi pa man dumadating ang malaking bulto ng mga mananakay. Dito sa Araneta Bus Terminal sa Cubao, may ilang pasahero ang sumasakit na ang ulo ngayon pa lang. Alas 5 ng madaling araw, nandito na si Aling Gina para sa kanyang biyahe patungong Tacloban. Alas 7 ng umaga dapat ang alis niya, pero 2 oras na delay ang kanyang biyahe. Hindi pa naman siya nakapag-almusal. Dapat announce nila na yung kung anong bus number ang nangyari, alam nila na hindi mo na makaalis kung may nangyari dun sa bus.
o na-delay o na-stranded para yung pasahero hindi gaano nag-alala at hindi gaano mag-antay. Paliwanag ng mga operator, hindi maiwasan ang delay. Bukod sa matinding daloy ng trapiko, kailangan pa nilang ikondisyon ng mga bus bago isabak muli sa mahabang biyahe. Sana po, kayong mga pasahero na hindi nyo alam kung anong pangyayari sa bus na naka-assign na sakyan nyo, sana po kayo lang ang magpasinsya sa amin. Maaga pa lang, isa-isa ng ininspeksyon ng LTO ang mga bus sa terminal. Mula noong Biyernes, 8 bus na ang hindi pinabiyahe dahil sa expired na prangkisa at mga palyadong makina. Yung hindi nagbigay ng discount sa senior citizen at saka sa student ay pinabalik niya, pinarefund. Pero dito sa Baliwag Bus Station, hindi pa halos maramdaman ang dagsa ng mga biyahero. Pero magdadagdag pa rin ng mga bus sa mga darating na araw para hindi maantala ang biyahe, lalo na yung mga papunta sa malalayong lugar. Erwin, paalala ng management ng mga bus terminal sa mga pasahero na hanggat maaari ay bumiyahe na ng maaga nang sa gayon ay hindi na sila makipagsiksikan at makipagsabayan sa pagdagsa ng mga pasahero sa darating na Miyerkules at Huwebes. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Maricel Halili. Laughter is the best medicine. Pero bakit doon sa mental hospital, yung ibang pasyente, tawa ng tawa, hindi naman gumagaling? Hindi kaya pinagtatawanan lang nila ako. Sa bagay, nakakatawa naman talaga yung katsura ko. Saka naman nakakita ng mukhang artista na lumilipad. Pero ito po, palakasan ng tawa. Talagang, nako, matatawa kayo talaga. Ito na. Doon po sa Thailand ay over sa tuwa, palakasan ng tawa kanilang ginawa. Itong tatlong itlog parang nagwawala. Guys, pakilabas nga mga ito. Tawa sila na tawa, pero pag natalo, iiyak din yan. Pero po sa huli siyang nagwagi, 9 minutes tumawa hanggang sa mabungi. Nalulungkot itong isa, napaka-KJ mo naman. Alam nyo ba na ang pagtawa ng palagyan ay nakakapagpalakas ng immune system? Effective din ito sa pagkakaroon ng energetic na pangangatawan, energy, at iwas stress pa. Noong 1998 naman sa Mumbai, India, ginanap ang kauna-unahang Laughter Day kung saan halos 12,000 Repa Pips ang sumali sa paghalakhak ng bonggang-bongga. At dahil dyan, napasama sila sa Guinness Book of World Records. Yun o! Kaya talaga naman po nakakatuwa at nakakatawa ang mga sinabi ko dito ba? Lalong-lalo na nga po kung kayo natututo dito lamang sa pagbibigay ko ng edukasyon, leksyon, dito lang sa aksyon! Susunod sa aksyon, matapos isiwalat ang benta ng alak at droga pati espesyal na selda, nabibili na rin sa Bilibid? Bilang ng mga nagpapaanal ng kasal, dumarami. Karamihan sa kanila, mga babae. Presyo ng LPG tataas, presyo ng gasolina at diesel, posible rin magmahal. At singer na si Lady Gaga na wala ng balanse habang nagpa-perform. Saludo ko sa eskwelahang ito for introducing IT education here in the Philippines. Leader sa IT at maraming campus. Kahapon pa lang dumagsa na ang mga pasahero sa Batangas Port para sa Semana Santa at inaasahang titriple pa ang bilang na yan sa Miyerkules Santo. Para sa update, naroon si Edison Reyes. Erwin Cheryl, tuwing Semana Santa, isang ang pantala ng Batangas sa mga dinadayo ng ating mga kababayan maging ng mga turista. Una, para pasyalan ng bantog na Puerto Galera. At pangalawa, para umuwi sa kanilang probinsya gaya nga ng Mindoro, Romblon at Palawan. Makalipas ang 13 taon, ngayon lang uli makakauwi sa probinsya ng kanyang mister sa Romblon, si Esosa. Kapos daw kasi sila sa budget. Sagot ngayon ng kapatid ng kanyang asawa, ang pamasahe nilang mag-anak. Sa hirap ng buhay, sir. Wala po kaming pera ng asawa ko, sir.
O, bali ngayon lang po kasi hinanap yung asawa ko, nagbigay sila ng pamasahe. Kaya bali ngayon lang po kami makakapasyal doon. Mula sa 9 na oras na biyahe mula Pangasinan, panibagong 9 na oras naman ang biyahe ng pamilya sakay ng Roro. Pero bali wala raw lahat ng ito. Gustong gusto ko silang makita noon pa kaso wala nga po kami pera, sir. Kaya ito na po yung pagkakataon na makilala ko sila. Galing Cavite, papunta naman ang Puerto Galera ang mga pinsan ni Dayan. Hindi para mag-beach, kundi para tumulong sa resort ng kanilang tiyahin. Bit-bit pa nila ang paboritong alagang aso. Bali, lang naman kasi tita ko may resort. So, tutulong lang kami kasi marami nga daw tao. Sa datos ng Philippine Coast Guard Batangas, umakyat na sa 86% o higit 13,000 ang bilang ng mga biyahero sa Batangas Pier simula kahapon. Sa normal na araw, umaabot lamang sa 7,000 ang mga pasahero. Pero posible raw maging triple ang bilang na ito hanggang Miyerkules Santo. Kung hindi magbabago yung trend natin, tataas pa yan ng more than 100% or less than 200. Erwin Cheryl, para matugunan naman yung buhos ng mga pasahero papuntang Romblon, ginawa ng 2 biyahe ngayong hapon. Magdamag namang bukas o 24/7 na operational ang Public Assistance Center dito sa Batangas Pier para nga matugunan o masagot yung pangangailangan at reklamo ng mga pasahero maging ng mga turista. Erwin Cheryl. Maraming salamat, Edison Reyes. Samantala, dumadami rin ang dumadagsa sa airport para bumisita sa kanilang mga probinsya at magbakasyon sa mga patok na tourist spot. Kaya naman, dinamihan na ng ilang airline ang kanilang mga biyahe. Kada araw, may live update mula sa airport ang aming kasamang si Jun Loyola. Jun! Pagdating ng mga pasahero dito sa NAIA, may mga paalis ng bansa at may mga papunta naman sa iba't ibang lokal na destinasyon sa Pilipinas. Mahaba ang pila mula Gate 1 hanggang Gate 5. Sunod-sunod din ang dating ng mga sasakyan na nagbababa ng mga pasahero. Ang pamilya Guanzon, dumating dito 4 na oras na mas maaga sa kanilang flight. 2 linggo silang magbabakasyon sa Hong Kong. Kasi ito binigyan ng schedule sa amin eh. Siyempre pag Huwebes Santo, kaya Biyernes Santo, matao. Kaya delikado magbiyahe. Umuwi pa mula England ang Pinay nurse na si Juliet Bacomo. Pina-absent pa raw niya sa trabaho ang kanyang mga kasama para masulit daw nila ang 1 linggong bakasyon sa Bacolod. Mahirap sa biyahe, di ba? Pag masyadong holiday na, masyadong mahirap sumakay. But anyway, ito yung binook talaga namin na tickets para convenience sa mga bata din. Maramihan sa mga flight, fully booked na. Kaya ang flights ng Cebu Pacific pa Boracay gagawing 14 times a day. 2 flight naman kada araw sa Coron at 3 beses ang trip papuntang Naga kada araw. Sa pagdami ng mga pasahero, biglang nag-ikot sa paliparan si NCRPO Chief Director Nicanor Bartolome para mag-inspeksyon. Nagpakalat din ng bomb sniffing dogs. Paniniguro ni Bartolome, walang masamang loob na makakalusot sa mas pinahigpit na seguridad sa mga paliparan. Kinakailangan na lahat ng precautionary measures ay magawa. Yung redundancy ay napakahalaga. Hindi dapat lamang mag-rely dun sa unang point of inspection. Dapat merong mga kasunod pa. Erwin, 10% daw ang itinaas ng bilang ng mga pasahero na dumating ngayon kumpara sa mga normal na araw. At inaasahan na pagdating ng Miyerkules hanggang Huwebes Santo ay posibleng dumoble o di kaya maging triple ang bilang ng mga pasahero. Erwin. Maraming salamat sa iyo, June Loyola. Bukas pa ang 74th birthday ni dating Pangulong Joseph Estrada. Pero ipinagdiwang na niya ang kaarawan kasama ang mga taga-suporta niya. Game rin na sinagot ni Erap ang ilang maiinit na issue ngayon. Ikwento mo, Trish Roque. Mainit na sinalubong ng mga residente ng Payatas si dating Pangulong Joseph Estrada. Dito napili ni Erap mag-celebrate ng kanyang ika-74 na kaarawan. Namigay siya ng bigas, noodles, delata at biskwit. Ito'y panata ko na eh. Dahil sabi ko nga, simula pa, yung mag-artista ko, yung mga mahihirap at tumangkilik sa aking pelikula, yung kumandidato ko, mayor, senator, vice president, president, yung mga mahihirap pa rin ang nasa likuran ko. Kaya ako nagtagumpay. Bukod sa Payatas, namigay rin siya ng regalo sa mga taga-barangay San Roque sa QC at sa Baseco, Smoky Mountain at Pitas sa Tondo kung saan siya lumaki. Nakikain din si Erap sa mga ulila ng bata sa Damas Orphanage sa Maynila.
Special number naman ang regalo ng mga bata sa kanya. Wish ko lang na sana lumakas pa siya. Maraming birthday pa ang abutin niya. Sana po, mahaba pa ang buhay niya ng mahaba para maraming sila lalong matulungan. Kahit citizen erap na, ang birthday wish pa rin ng dating Pangulo ay para sa mga may hirap. Pangarap ko lang ay mabawasan ng kahirapan ng ating mga mamamayan at maging matahimik ang ating bansa para umunlad. Pero kahit birthday niya, hindi pa rin nakaiwas ang dating Pangulo sa mga isyu, gaya na lang ng pagbabalik ni Senador Panfilo Lacson. Nagkasira ang dalawa matapos atakihin ni Lacson si Erap sa kanyang privilege speech sa Senado noong September 2009. Inungkat noon ng senador ang umano'y koneksyon ni Erap sa Weteng at ang posibleng kinalaman ni Erap sa Oplan Delta o ang umano'y planong pagpatay sa PR man na si Bobby Dacer. Di mabuti naman at lumabas na siya at maharap niya ang lahat ng mga akusasyon sa kanya. May patutsada rin si Erap kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Palagay ko hindi naman nanggigipit. Dapat harapin niya lahat yung mga akusasyon sa kanya. Katulad ng ginawa ko, hindi ako umalis. Kaya naman payo niya kay Pinoy, pagpatuloy niya ang laban sa mga korap na mga matiwaling mga opisyal ng ating gobyerno. Trish Roque, News 5. Bumuelta ngayon si Solicitor General Anselmo Cadiz sa pambabatikos daw sa kanya tungkol sa kahinatnaan ng Dacer Corbito murder case. Pero git ng kampo ng witness na si Mancao, nagkulang ang pamahalaan sa pagtulong sa kanilang ipanalo ang kaso. Andrea Bautista, ikwento. Ubos na raw ang pasensya ni Solicitor General Anselmo Cadiz sa kaliwat ka ng pambabatikos ng kampo ng pamilya Dacer at ni Cesar Mancao. Kaya giit ngayon ni Cadiz, muling umpisahan ang investigasyon sa Dacer Corbito double murder case. We are urging the Department of Justice to continue to reinvestigate this, to gather more evidence, to strengthen the case, and to know exactly who are liable. Mismong si Cadiz ang ayon sa desisyon ng Court of Appeals na walang sapat na ebidensya para idiin si Senador Panfilo Lacson sa kaso. Napansin rin daw niya ang inconsistency sa testimonya ng pangunahing witness sa kaso na si Cesar Mancao. This case will meet the same fate as what happened in the Court of Appeals if we brought this up to the Supreme Court. Pero giit ng abogado ni Mancao na si Attorney Ferdinand Topacio, hindi nagampanan ni Cadiz ang kanyang trabaho na depensahan ang posisyon ng gobyerno. Duda na rin si Topacio kung saan talaga panig si Cadiz. Kaya pinag-aaralan na daw niya ang pagsampa ng kriminal na kaso laban dito. I think the Solicitor General should be called to account for his inaction. So we're still studying it under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Noong nakaraang linggo, inakyat na ng kampo ni Dacer at Mancao ang kaso sa Supreme Court. Pakiramdam daw nila, iniwan sila sa ere ng gobyerno sa pag-apela sa kaso. Naintindihan naman daw ni Justice Secretary Laila De Lima ang hinanakit ng pamilya Dacer at Mancao. Kaya susubukan daw niyang ayusin ang dalawang kampo. We understand that. We understand that. But dumulog naman sila sa Supreme Court na and we will be monitoring very closely also kung ano ang magiging aksyon ng Supreme Court. Andrea Bautista, News 5. Susunod sa aksyon, matapos isiwalat ang bentahan ng alak at droga, pati espesyal na selda nabibili na rin sa Bilibid. Alamin ang latest na sitwasyon sa mga daan ngayong dagsa ang mga nag-uuwi ang biyahero. Bilang ng mga nagpapaanal ng kasal, dumarami, karamihan sa kanila mga babae pa. Kapatid ni Sally Ordinario at umano'y recruiter niyang si Tita Kakayan, nagkasagutan sa pagdinig ng DOJ. Singer na si Lady Gaga nahulog sa upuan habang nagko-concert. George Michael may special wedding gift para kina Prince William at Kate Middleton. Tuloy ang paglilibot ni Ariel and Maverick sa Hong Kong. Live. Ngayon pa lang
Pinagbabala ng mga otoridad sa Manila North Harbor, huwag nang magdala ng mga patalim at matutulis na bagay para hindi na maabala sa pagbiyahe. Para sa Update My Life report, si Franz Noguera. Franz, ano na latest dyan? Cheryl, nandito nga tayo ngayon sa Manila North Harbor kung saan dumaragsa na nga yung ating mga kababayan, mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya. Kaya naman, todo na rin yung itinatutupad nila ditong seguridad. May manong-manong inspeksyon ng mga bagahe ng pasahero. Meron ding dumadaan sa x-ray machines. Bukod dyan, may pinakalat na rin na mahigit 10 K9 units. Dito sa Pier 2, nakakumpiska ng mahigit sa 20 patalim, metal knuckles at 2 kahon ng piniratang DVD. Isa si Mang Ragdi sa mga nahulihan. Ang kanyang bagahe, nakakitaan ng lagari at screwdriver na gagamitin daw niyang pangkumpuni sa bahay ng kanyang ama. Okay lang naman, wala problema. At least kasama sa ano yun. Kasama sa trabaho lang rin nila. Para di naman mainip ang mga pasahero, may mga dancing porter na di lamang tumutulong sa mga biyahero, nangaaliw pa. Mas okay. Nakakaalis ng inip habang nag-aantay. Naka-standby na rin ang mga help desk para alalayan ng mga pasahero. Para hindi na magkaaberya, payo ng shipping companies, iplano ang biyahe at magpa-reserve na ng ticket ng mas maaga. Kailangan din magpunta ng 2 hanggang 3 oras bago ang biyahe para di maabala sa mga inspeksyon. Cheryl, yung nakikita nyo nga sa aking background, ayan yung mga dancing porters na nagbibigay aliw nga sa mga umaalis at dumarating na pasahero dito sa Pier 2. At dito nga sa Negros Navigation, sa buong Semana Santa, inaasahan nila na may 12,000 na mga pasahero na dadagsa. Pero pa yan ha, doon sa may 3 passenger pier pa na inaasahan din na daragsa yung mga pasahero. Sherwin. Maraming salamat sa iyo, Franz Noguera. Nakagawian na ng maraming Pilipino na samantalahin ang Semana Santa para magbakasyon. Pero ngayong sunod-sunod, ang pagtataas ng presyo ng mga serbisyo at bilihin, hindi makaiwas sa dagdag gastusin ang mga bakasyonista. Michelle Rosa, ikwento mo. Nakasanayan na ng pamilya Uy na mag-out of town tuwing Semana Santa. Aminado sila malaking dagok sa bulsa ang mga dagdag gastos ngayong taon. Kung dati nasa 10,500 lang ang budget nila para sa kabuoang bakasyon, ngayon daw higit 12,000 na. Sa toll, ang laki ng in-increase. That's 20-25% toll pa lang. So we're looking at 25-30% increase sa fare pa lang. Maging ang mga pasahero ng bus, ramdam ang mas maliit na budget pang bakasyon. February pala ako kumuha ng ticket, talagang sinacrifice ko na yung sweldo ko para lang makauwi. Tapos pagdating dito, ang laki pa ng pamasahe, wala rin, hindi pa ako kumakain. Kung kailan lang mahalaga, saka lang kami umuwi. Kung kinakailangan na mag-stay muna din sa Manila, talagang mag-stay na lang kami. Kumpara noong 2010, nasa 300% ang itinaas ng toll ng SLEX ngayong taon. Ang NLEX naman, 11.5%. Dagdag pa sa kalbaryo ng mga bakasyonista ang walang puknat na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel simula Enero. Ang problema, posible pang humabol ang isa na namang oil price hike ngayong Semana Santa. Sa kalkulasyon ng Department of Energy, nasa 16 centavos kada litro ang maaaring itaas ng presyo ng diesel at 39 centavos naman sa gasolina. Nakiusap na raw ang DOE sa mga kumpanya ng langis na baka naman pwedeng ibalato na ito sa mga motorista. We're hoping na hindi sila mag-implement kasi hindi naman gaano kalaki. Para makatipid, payo ng pamilya Uy sa mga bakasyonista, planuhin agad lahat ng gastusin. Tumingin-tingin ng presyo ng iba't ibang pagbabakasyonan at piliin ang pinaka-praktikal sa bulsa. Maghanap ng mga promo, mag-carpool para iwas gastos sa gasolina. At malaking tulong din kung mag-iipon ng maaga. Ngayari, June. Kasi tapos na yung vacation nun, diba, by June. So June pa lang of this year, looking forward na sila for next year, may pwede silang mag-ano ng envelope na, magsisave ako, kunyari, for travel. Diba, usually save for the rainy days. Kami talaga save for the summer because summer yung malaking cost ng mga trips. Michelle Orosa, News 5. Hindi lamang dahil ngayon ay Kwaresma o mahal na araw na kailangang magpenitensya mga kapatid natin. Ito pa, dagdag sakit na naman sa bulsa ng mga kapatid natin. Magtataas ng piso kada kilo ang presyo ng LPG ngayong mahal na araw.
Dahil sa pisong dagdag singil, ang 684 pesos na presyo ng 11 kilogram na tangke, aakyat na po sa 695 pesos ngayong Miyerkules. Tension pa rin sa Middle East ang itinuturong dahilan ng pagtataas ng presyo ng LPG sa pandaigdigang kalakalan. Ito na ay kaapat na price increase ngayong taon. Isa sa paboritong destinasyon ng ating mga kapatid tuwing Holy Week, ang mga probinsya sa norte tulad ng Pampanga, Baguio at Ilocos. Kumustahin natin ang sitwasyon ng trapiko ngayon sa North Luzon Expressway mula kay Cristina Lazo. Cristina. Erwin, Cheryl, normal pa ang daloy ng trapiko dito sa North Luzon Expressway sa Miyerkules. Sa Huwebes Santos pa kasi inaasahan ang pagbuhos ng mga motorista dito sa NLEX. Yun nga lang may ilang mga motoristang nakaranas ng aberya. Kamot ulo ang driver na si Marco Grant matapos masiraan ang kanyang minamanehong highway sa kahabaan ng NLEX. Galing sa Bawan, Batangas at papuntang Arayat, Bulacan nang magka-engine trouble ang sasakyan ni Mark. Aminado siyang nakalimutan niyang i-double check ang makina ng sasakyan bago ito ibiyahe. So, bigla na lang siya namatay yung makina habang tumatakbo. So, decision namin, tumigil muna para i-check. Tapos, hindi na siya mag-start. May usok na siya. Isa lang si Mark sa mga motoristang nagkakaproblema sa sasakyan lalo na't mahaba ang biyahe sa probinsya. Kaya naman payo ng Tollways Management Corporation, importanteng ma-check ang blowbag. Ito ang B para sa battery, L o lights o ilaw ng sasakyan, O para sa oil, W o water o tubig, B para sa brakes o preno, A air o hangin ng gulong at G para sa gas. Ito kasi ang mga karaniwang dahilan ng mga aberya o aksidente sa mga bumabiyahe. Para rin makaiwas disgrasya sa daan, tandaan ang mga sumusunod. Iwasan ang pag-overtake lalo na sa mga pakurbadang daan. Sa mga long drive, mahalaga na nakapagpahinga ng maayos ang magmamaneho. Kung maaari, dapat mag-stop over kada 2 oras na biyahe para hindi antukin. Siyempre, iwasang humataw o magmabilis. Huwag ding tumutok sa mga sasakyang sinusundan. Kung maaari, ipatupad ang 2-second rule o 2-car length rule. Ibig sabihin, 2 sasakyan dapat ang pagitan nyo sa sasakyan na nasa unahan. Ito ay para sa Class 1 vehicles, habang 4-second rule o 4 na sasakyan ang pagitan naman para sa Class 2 at 3 vehicles. Safe following distance. Mabilis ang takbo, huwag tayo masyadong tumuto kasi karaniwan yan ang sanhi ng multiple collision. Wala akong bumibiyahe ng mabagal dito kaya dapat tama yung distansya. Erwin, Cheryl, pinapatupad pa rin ang 80 to 100 kilometers per hour na speed limit dito sa kahabaan ng NLEX. Pero kung gusto mong makatipid sa konsumo ng gasolina, ay panatilihin lamang ang takbo ng iyong sasakyan sa 80 kilometers per hour at makakasiguro kang makakatipid ka ng 10 to 20% sa konsumo ng iyong gasolina o crudo. Erwin, Cheryl? Maraming salamat, Cristina Lazo. Sa iba pang mga balita, tinatayang 33,000 maliliit na depositors na ng Bangko Filipino ang nakapag-claim na ng kanilang pera sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Yan po yung may mga deposito na hindi higit sa 5,000 piso. Pero kahit nagsimula ng pagbabayad sa kanila, hindi pa rin tapos ang kanilang kalbaryo. Gerard de la Peña, ikwento mo. Hawak na ni Ellen ang kanyang cheque mula sa PDIC. Refund ito ng deposito sa Bangko Filipino ng kanyang 15 taong gulang na anak. Ang halaga ng cheque, mahigit 2,000 piso. Pero matapos ang mahigit 1 buwang paghihintay, hindi pa rin niya makukuha ang pera dahil ang cheque, mali ang nakalagay na pangalan. Ang sabi sa akin, dadalhin ko daw tong cheque na to doon at papalitan daw nila ng, i-alter nila yung payee. Eh kung pupunta pa ako ng Makati, di ba babawasan na itong pamasahe ko? Eh paano kung maliit lang ito, edi hanggang sa pamasahe na lang yung laman ng cheque na to. Kung ang mga maliliit na depositor may ganitong problema, paano pa ang mga depositor na mahigit 250 milyon ang inimpok sa bangko? Kaya para makasiguro, bumuo na sila ng grupo. Panawag nila, gawa ng paraan ng mga otoridad na mabawi ang kanilang buong deposito. Hindi po kami namamalimos ng pera sa mga ahensya, kundi po bigyan po kami ng fighting chance na hindi naman po lubusang mabura ang aming mga balanse sa Bangko Pilipino. 200 depositor na ang kasama sa grupo. Kapag nagkaisa na ang lahat ng grupo sa bansa, formal na silang lalapit sa mga kinauukulan. Patong-patong pa rin ang problema ng mga depositor kung paano nila kukunin ang kanilang pera sa nagsarang bangko. Sa gitna ng lahat ng ito, nag-resign naman ang presidente ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC na siya sanang mamumuno sa pagsagot ng mga reklamo ng mga depositor.
Sa isang text message, sinabi ni dating PDIC President Jose Nograles na hindi na sila nagkakasundo ng kasalukuyang administrasyon. Dating investment banker at ekonomista si Nograles na nakababatang kapatid ni dating House Speaker Prospero Nograles. Mismong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang naglagay sa kanya sa pwesto noong 2007. Hindi naman nabahala ang mga depositor sa pagbibitiw ni Nograles. Tinayak kasi ng PDIC na tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay nila ng claim sa mga depositor na nagsarang bangko. Gerard de la Peña, News 5. Halos dumoble raw ang bilang ng mga nagpapaanal o nagpapawalang bisa ng kasal nitong nakalipas na 9 na taon. Tinatayang nasa 22 kaso ng annulment yan bawat araw. Pero bukod sa oras at gastos, malaking konsiderasyon sa pakikipaghiwalay sa asawa ang magiging epekto nito sa mga anak. Narito ang report. 1990 nang ikasal si Linda. Masaya raw siya sa unang taon nilang pagsasama ng mag-asawa. Pero ang dating masayang buhay, naging miserable. Matapos ang 3 taon, nauwi din sila sa hiwalayan. Kaya si Linda nagdesisyong mag-file ng annulment. 1998 o matapos ang 5 taon, tuluyang napawalang bisa ang kanyang kasal. Gusto kong magkaroon ng panibagong pag-umpisa. Sana maging masaya. At medyo pinag-isipan talaga ng maayos dahil nagkaroon din ng mga pagbabanta yung aking asawa. Isa lang si Linda sa libo-libong babaeng nagpawalang bisa ng kanilang kasal. Ayon nga sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, dumami ang mga ganitong kaso nitong mga nagdaang taon. Mula sa mahigit 4,000 noong 2001, halos dumoble ang annulment cases pagdating ng 2010. 60% rito, mga babae mismo ang nagpaanal. Pag may nag-i-initiate talaga ng pagkakataon na natutulungan ang mga babaeng ito, mas malakas ang support group nila, mas madaling makapag-file ng annulment. Pangunahing rasong binibigay sa annulment ang tinatawag na psychological incapacity. Yung pag-uugaling yun, nakaugat sa isang personalidad na talagang hindi makakapagbuo ng isang wholesome heterosexual relationship, pwedeng putulin. Iyon ang tinatawag na psychological incapacity. Pero bukod dito, marami pang dahilan para mapawalang bisa ang kasal. Yung walang marriage license, yan, pwede mong putulin ng kasal. Underage, yon, pwede mong putulin ng kasal. Yung solemnizing officer, hindi pala pare, yon, pwede mong putulin ng kasal. Wala naman palang seremonya, nagpirmahan ka lang kayo ng kontrata. Pero kahit na maanala ang kasal sa korte, hindi pwedeng magpakasal agad sa simbahan. Kahit na maanal sa korte, dapat maanal pa rin ng simbahan, at kahit na maanal ang simbahan, dapat pa rin maanal ng korte. Kung naanal sa korte, pwede ka magpakasal ulit sa huwes, pero hindi pwede sa simbahan. Hindi rin basta-basta ang pag-file nito. Maaaring pumalo sa humigit kumulang 250,000 pesos ang gastusin. Kung hindi kaya ang ganito kalaking halaga, maaari naman dumulog sa Public Attorney's Office. Pero bukod sa gastos, mas dapat isaalang-alang ang emotional stress ng pakikipaghiwalay, lalo na sa mga anak. Sabihin mo siya in a process na hindi ibig sabihin pag nagkahiwalay kami ng mami at daddy mo ay ganito ang mangyayari sa inyo. Ito ay isang proseso na pinagdaanan namin at pinag-iisipan. Hindi namin kayo pababayaan. Cheryl Cosim, News 5. Pumunta naman tayo sa ibang balita. Mismong Malacanang na ang nakiusap sa mga residente sa paligid ng Bulkang Taal na lumikas na. Nakataas pa rin ang alert level 2 sa bulkan. 21 lindol na ang naitala nitong nakaraang araw. Sabi ng palasyo, mahalagang matiyak na ligtas ang mga residente. Kung magmatigas pa ang mga residente, baka mapilitan ng Malacanang na magpatupad ng forced evacuation. Sa palakasan, naku po, araw ng mga dehado sa second day ng NBA playoffs. Nagulat ang lahat ng kataubin ng New Orleans Hornets, ang reigning champs na Los Angeles Lakers, 109-100. Pinangunahan ang 4-time All-Star guard Chris Paul ang opensa ng Hornets sa kanyang 33 points. Napatunga nga rin ang lahat ng talunin ng Memphis Grizzlies ang #1 team sa Western Conference na San Antonio Spurs sa score na 101-98. Ito ang kauna-unahang playoff win ng Grizzlies mula na pumasok sila sa NBA 16 na taon na nakakalipas.
Boston Celtics, buti na lang at nailigtas sila ng 3-pointer ni Ray Allen 12 segundo na lang bago matapos ang laro. Wagi ang Celtics laban sa New York Knicks 87-85. At sa basketball pa rin mapapanood na po sa AKTV ang maaksyong preliminaries ng FIBA Asian Champions Cup. Kasama dyan ang Team Smart Gilas na makakaharap ang Jordan, Malaysia, Japan at iba pang koponan sa Group B. Maglalaban-laban naman ang mga matitinding koponan tulad ng Lebanon, Syria, Qatar at ang kampiyon na Iran sa Group A. Magsisimula yan sa May 28 sa Phil Sports Arena sa Pasig. Malaking tulong daw sa Smart Gilas ang pagiging naturalized ng Amerikanong si Marcus Don't Hit. Well, it has been a long time since the Philippines has hosted a major international basketball event. So we thought it was best to make a bid with FIBA Asia to host this Champions Cup. No? Puts the Philippines back on the basketball map globally. Humahataw na rin ang mga siklista sa Day 3 ng Le Tour de Pilipinas. Mula sa Metro Manila, noong Sabado, tinahak nila ngayon ang Zambales, papuntang Pangasinan. Wagi sa team category ngayon ng araw ang American Vinyl na grupo ng mga Pinoy habang nasungkit ng Iranian na si Mir Samad Golakhur. Ang panalo sa individual category, bukas sisimula nila ang huli at pinakamahirap na bahagi ng karera dahil mula Pangasinan, aakyat po sila papunta doon sa Baguio. Binayo ng mahigit 60 ipo-ipo ang ilang bahagi ng Amerika nitong nagdaang ilang araw. Sa Japan, aabutin pa raw ng hanggang 9 na buwan bago maayos ang nasirang nuclear plant sa Fukushima. At mga manggagawa sa Germany, nagkarera gamit ang mga upuan sa opisina. Yan at iba pa sa aksyon abroad ni Naomi Dairi. Tuklap ang bubong ng lahat ng bahay na dinaanan ng mga ipo-ipo sa North Carolina at Virginia. Ang iba, tuluyan ng gumuho. Ultimo mga bus, napatumba ng mga ipo-ipo. Nabunot naman ang ilang mga puno at sa lakas ng buhawi, may isang puno pa na sumalpok sa isang kotse. 3 araw na nalasa ang malakas na bagyo at mga ipo-ipo. Higit 40 ang naiwang patay. 11 ang sugatan sa dahas sa dulot ng mga protesta sa Yemen laban sa presidenteng si Ali Abdullah Saleh. Walang habas sa pinaputukan ng security forces ang mga rallyista matapos lumabas sa mga ito sa protest zone. Pumalo na sa 116 ang patay mula noong Enero. Sa Syria naman, hindi napakalma ng speech ni Pangulong Bashar al-Assad ang mga nagpoprotesta laban sa kanya. Nangako si Assad ng ilang reforma sa politika pero hindi ito bumenta sa mga rallyista. Hindi raw kasi kasama sa reforma ang mga hiling nila tulad ng pagpapalaya sa political prisoners. Aabutin pa ng 6 hanggang 9 na buwan bago tuluyang maayos ang nasirang nuclear power plant sa Fukushima. Gumagamit na ngayon ang remote-controlled na mga robot ang Japan na galing sa isang US company para ma-detect ang radiation sa planta. Nangako rin si US Secretary of State Hillary Clinton ng karagdagang tulong sa Japan sa hinaharap nitong krisis. Kakaiba naman ang trip ng mga manggagawa sa Germany. Nagkakarera sila gamit ang mga upuan sa opisina. Pero hindi lang basta paunahan ang labanan, kundi pagandahan din ang sasakyan, upuan. Taon-taon ginaganap ang office chair race nito sa Germany bilang pantanggal inip na rin sa mga nag-o-opisina. Naomi Daly, News 5. Action weather. Nakakapaso ang sikat ng araw na tumama sa hilagang bahagi ng bansa ngayong araw. Tila maagang penitensya ito sa atin dahil umabot sa 33.9 degrees Celsius ang pinakamataas na naitalang temperatura ngayong araw. Lumalaki na kasi ang high pressure area na tumatama sa Luzon. Dahil dyan, tiyak na magiging maaliwalas ang pagunita natin sa Semana Santa. Pero magiging maulan ngayong gabi sa may Batanes area. Tumatama kasi sa rehiyon ng cold front o ang pagsasanib ng malamig at mainit na hangin. Sa Visayas naman maganda ang bukas ng linggo para sa mga kapatid natin sa rehiyon. Kaya sa mga dadayo doon ngayong Holy Week, magdala na ng sunblock at shades kontra sa matinding sikat ng araw. Pero sa Mindanao naman maulap at maulan ang panahon sa rehiyon.
Higit isang linggo na kasi itong tinatamaan ng easterly wave o hanging may dalang ulan mula sa Pacific Ocean. At yan ang lagay ng panahon sa oras na ito. Sa halip po na maitama ang mali, tila lalo lang gumagawa ng masasama ang mga preso sa loob po ng New Bilibid prisons. Bukod kasi sa droga at babae, talamak din daw ang bentahan ng mga selda sa mga mayayamang bilanggo. Narito po ang aming eksklusibong report. Maximum security compound pa naman ang tawag dito ng New Bilibid Prison. Pero wala raw kahirap-hirap ang buhay rito ng mga presong mapera. Ito ang isiniwalat sa News 5 ni alias Pepe na labas-masok sa Bilibid dahil sa kanyang nakakulong na kapatid. Siya rin ang nagsiwalat noon ng talamak na bentahan at paggamit ng droga sa loob ng rehas. Kung kompleto ang appliance mo, may DVD, may plasma TV, may rep, may cable ka pa. Pwede ba yun? Pwede po. May klasifikasyon daw ang mga bilanggo, yung walang salapi at yung mapera na mala VIP raw ang treatment. Nasa receiving section pa lang daw ang VIP, pinag-aagawa na siya ng mga gang. Malaki raw kasi ang magiging pakinabang ng gang sa VIP. Depende po sa ganda. Ganito pong kwarto, nagkakahalaga po ito naman. Ganitong kalaki po. 25 mil po yan. Sa mga VIP pa, wala pong na-rehabilitate doon. Kasi po pinapayagan silang mamuhay ng maranya. Anong gusto? Sa oras na maging kamiyembro, utuin ng gang ang VIP para bilhin ang mas malaki at mas malinis na selda. Kung nabili ka ng 50 mil, tapos yung bibili mo namang na kwarto, 100. So kumita na agad po yung pangkat. Kaya kung wala kang pera, ang tanging papel mo sa loob. Tagahugas ng pinggan, tagaluto ng isang VIP. Ang kulungan niya, pasilyo. Sa pasilyo po. Doon sa pasilyo. Sa karton lang po yung sa pasilyo. Bagamat aminado ang mga opisyal ng NBP sa nangyayaring VIP treatment at mga bentahan ng droga sa loob, hindi raw ito madaling maaksyonan. Patatapong ko. Lahat nakalista lang sa akin eh. Ang dami, ito binigay sa akin yung ito, binista. Ito, lahat ito. Nangako rin ang opisyal na handa siyang ipakulong ang kanyang mga tiwaling tauhan. Kung ang akala ng karamihan na sa bilangguan pantay-pantay ang lahat, ibahin daw sa New Bilibid Prison. Dahil ang may pera ay mananatiling makapangyarihan. Erwin Tulfo, News 5. Bukas po ang expose at aksyon sa mga kapatid nating may reklamo at may pruweba ng litrato o video tungkol sa mga kabulastugan ng mga opisina o kawani ng pamahalaan. Sa mga gustong tumulong magsiwalat ng katiwalian, mag-email lang po sa news5aksyon@gmail.com o kaya'y tumawag sa aming hotline na naka-flash po sa inyong mga screens. Makakasiguro kayo ng agarang aksyon. Nagharap sa preliminary investigation sa DOJ ang pamilya ni Sally Ordinario at ni Tita Cakayan na siyang itinuturong dahilan sa pagkakakulong at pagkabitay ni Sally. Naging mainit ang sagutan ng dalawang kampo habang itinatanggi ni Cakayan ang mga bintang sa kanya. Mean Los Baños, ikwento mo. Pagpasok pa lang sa opisina ng State Prosecutor sa Department of Justice, naiyak na agad ang ina ng binitay na Pinoy na si Sally Ordinario. Pero lalong tumindi ang emosyon ni Nanay Edith nang makaharap nila ang sinasabing recruiter ni Sally. Buhay ng anak ko, sinira niya. Namatay yung anak ko dahil sa kanya. Sobrang hirap ko sa ginawa niya. Sobrang masakit yun, ma'am. Yung ginawa niyan sa pamilya namin, napakasakit. Kahit po siguro kayo naman. Nung una, pangiti-ngiti pa si Tita Cakayan nang ihain niya ang kanyang counter affidavit kay Senior State Prosecutor Lilian Alejo. Laman nito ang pagtanggi niya sa mga ibinibintang sa kanya. Ako marunong gumawa ng kasinungalingan, ma'am, so I trust everybody. Pero ilang beses pang nagpasaring ang pamilya Ordinario kay Cakayan. Parang mapatawad na siya ng ate ko. Ano yung pakiramdam mo? Masakit eh. Tapos tatawa-tawa pa siya, parang wala lang hope. Binasa rin ng kapatid ni Sally na si Jason ang sulat ni Sally para sana sa Philippine Consulate noong January 2010. Pero di na raw ito naiabot sa konsulada. Laman ng sulat ang pagtuturo ni Sally kay Tita na siyang nagpadala sa kanya ng maletang may lamang droga. I blame her for not telling me the truth. I trust her so much, then the thing happened like I got deeply hurt. Kasi po, kailangan namin dito. Dito nag-init na rin ang ulo ni Cakayan. Kung hindi na ako umiimik sa mga nag-interview na media, dinidi nyo na lang ako basta. Gate pa ni Cakayan, gawa-gawa lang ang sulat. Nagawan mo akong ibang pangalan, magagawa mo rin yan.
Hanggang matapos ang pagdinig, nagsasagutan pa rin ang dalawang kampo. I-describe niya kung saan nakalagay yung drugs na ibinigay niya sa anak ko. Kaya mapit, wag ka na magsinungaling. Pinababalik na lang ang pamilya Ordinaryo at ang kampo ni Cagayan sa susunod na Lunes para sa isang clarificatory hearing. Kung gusto niya magsuntukan na kami. Mean Los Baños, News 5. Sa iba pang mga balita, stable na po ang kondisyon ng veteran actress na si Pilar Pilapil matapos saksakin ng mga karnaper noong Biyernes. Pero bigo pa rin ng mga pulis na mahanap ang kasama na aktres at tinangay ng mga sospek kasabay ng kanilang sasakyan. MJ Marfori, ikwento mo. Tuloy-tuloy na ang paggaling ng aktres si Pilar Pilapil matapos pagsasaksakin ng mga carnapper noong Biyernes. Kwento ng kanyang nakababatang kapatid na si Leo, nakakatanggap na ng mga piling bisita si Pilar sa kanyang kwarto sa ospital. Nakikipag-usap na rin ang aktres sa mga doktor at pulis na nag-iimbestiga sa kaso. Very strong spiritually, kaya kayang-kaya niya. Kaya-kaya what happened to her. Nakakain na raw ng maayos ang 60-year-old actress, pero hindi pa rin siya gaanong nakakalakad na mabuti. Ilang beses pinagsasaksak ng ice pick ng mga suspect si Pilar habang kinakarnap ang sinasakyan niyang Kia Gold sa Marikina. Nagasgasan ng kaliwang baga ng aktres. Nagpatay-patayan lang daw siya, kaya siya itinapon sa kalsada sa Antipolo at nakahingi ng tulong. Left lang, scratch. Pero she's still going through therapy with that. Hindi pa masabi kung kailan pwedeng makalabas ng ospital ang aktres. Complete rest daw ang utos ng kanyang doktor. Itinanggi naman ni Leo na inside job ang nangyari sa kanyang kapatid. No, it's nothing like that. Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ng mga pulis ang kasama ni Pilar sa loob ng sasakyan at kasamang tinangay ng mga carnapper. We need to establish the facts, no? Na talagang ito ay nangyari at hindi baka may katang-isip lang eh. So, we want to establish that for a fact. MJ Marfori, News 5. Walang patida ang dating ng mga kaibigan, kaanak, katrabaho at fans sa burol ng nasawing aktor na si AJ Perez. Pauwi na sana ang aktor galing sa isang show nang maaksidente sa Tarlac kahapon. Para sa update, may report si Laila Chicadora. Laila. Salamat, Cheryl. Magsisimula na nga ang misa para kay AJ Perez dito sa Lasal Green Hills sa pangunguna na rin ni Father Tito Caluwag. At kanina ay isa-isa na rin nating nakita ang kanyang mga kaibigan sa show business na nagdaratingan. Dalawa sa mga Giger Boys na si Sam Concepcion at si Robbie Domingo. Nakita rin natin ang mag-inang si Jacqueline Jose at ang kanyang anak na si Andy Eigenman kasama ang isa pa niyang kapatid. Ganon din si Mateo Guricelli, sina Direk Lino Cayetano at Direk Chito Ronyo ay nakikiramay rin. At halos lahat din ang kanyang mga kaibigan sa kanyang afternoon Sunday show sa ABS-CBN. At ngayon nga ang general atmosphere dito, Cheryl, ay napakalungkot at parang nag-reunion din ang mga kabatchmates ni AJ pati na rin ang kanyang mga kamag-anakan sa nangyari. At may mga humahabol pang pangilan-ilan na mga kaibigan din ni AJ para makipagmisa. Dagsa pa rin ang mga nakikiramay sa pamilya Perez sa burol ng aktor dito sa Lasal Green Hills. Nagkaroon ng public viewing mula alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at nag-alay ng isang prayer service ang mga mismong kaklase ni AJ sa Lasal. Namatay si AJ kahapon ng madaling araw matapos sumalpok ang sinasakyan nilang van sa isang bus sa Moncada, Tarlac. At base na rin sa investigasyon, nag-overtake ang van kaya nahagip ng bus. Galing sa isang show sa dagupan ng aktor at pauwi na sana nang mangyari ang aksidente. Sa ngayon, inihahanda na ang kasong isasampa laban sa driver ng Partas Bus. At kabilang din sa mga nagpunta sa burol ng aktor ay ang basketball legend na si Benji Paras at ang kanyang mga anak na kalaro naman ni AJ sa basketball at badminton. Magkasabay ring dumating ang magkasintahang sina Christine Reyes at Raver Cruz. Dumalaw din si Direk Joey Reyes na 3 beses naging direktor ni AJ sa pelikula. Ang masakit dito is that naudlot yung mga possibilities of seeing him become a better actor. Pero iniisip ko na lang na maybe it is so selfish of me to think that way because who are we to ask what's in store for us? Nilinaw din ni Direk Joey na hindi multiple head injuries ang dahilan ng pagkamatay ni AJ. Ngunit ayon sa direktor, sa sobrang lakas daw ng pagkakabangga ay natusok ng ribs ni AJ ang kanyang puso. Labis naman ang panghihinayang ng mga fans ni AJ na nakilala sa pagiging miyembro ng grupong Giger Boys. Malungkot po. Yun po. Dahil?
Wala na po siya. Wala na po siya sa Giger Boys group. Cheryl, nakausap din natin ang personal ang daddy ni AJ na si Daddy Jerry. At sabi nga niya sa atin kanina na talagang in shock pa rin siya at devastated sa nangyari. Ngunit nagpapasalamat talaga siya ng napakalaki kay Mr. Pure Energy Gary Valenciano sa spiritual support na binibigay nito sa kanyang pamilya. Napag-alaman din natin through Daddy Jerry na ang kanyang lolo, ang lolo ni AJ, ang nag-asikaso ng kanyang libing na magaganap nga sa Manila Memorial Park ditong Easter Sunday. Hindi pa lang din sigurado kung ito ay sa umaga o sa gabi. At syempre, paalala rin naman po sa mga fans na magtutungo rito, mamaya pong alas 10 ng gabi hanggang hating gabi ay may public viewing dito. So yan muna ang kaganapan dito. Yan ang latest. Cheryl, Erwin? Maraming salamat, Laila Chikadora. Kilala ang TV5 bilang most child-friendly network. Kaya ngayon lalo pang palalakasin ng Kapatid Network ang mga pamantayan nito para sa mga batang nakiki-join sa mga programa rito. Ikwento mo, MJ Marfori. Isang child welfare coordinator at isang child psychologist sa bawat show ng TV5 na may batang cast o may batang nag-o-audition. Ilan lang ito sa mga bagong patakaran ng Kapatid Network na may pinakamaraming Anak TV Awards noong isang taon. O marangkada ng trabaho ng mga child expert ngayong buwan. This coordinator will be in all processes of production. Bukod sa pag-a-appoint ng child experts, plano rin ang tinuguri ang most child-friendly network ng Pilipinas na magpa-seminar sa lahat ng program staff at maging sa mga news reporter. Tatalakayin dito kung paano ba dapat pinakikitungan ng mga bata sa isang show o sa isang interview. Balak ng TV5 na gawin ito 4 na beses kada taon. Particularly because they need to be more sensitive to the needs of children. Target ng mga bagong guidelines sa ito na masigurong protektado ang karapatan ng bawat bata na makiki-join sa Kapatid Network. We are releasing our guidelines that would cover children not just as viewers but also as subjects of news coverage. MJ Marfori, News 5. Sa Hollywood, 1 in a million talaga tong si Lady Gaga. Nakuha pa rin niyang kasing ituloy ang concert sa Houston, Texas kahit nahulog at tila tumambling na siya sa stage. Kuha ito noong isang linggo. Kumakanta ng nakatungtong sa upuan at piano si Lady Gaga nang bigla siyang mawala ng balanse at mahulog. Unang tumama sa tumumbang upuan ang tuhod ni Lady Gaga bago siya bumagsak at napahiga sa sahig. Pero parang wala lang nangyari sa Poker Face Diva dahil tuloy pa rin sa pagkanta si Lady Gaga. Mga kapatid, 12 tulog na lang, royal wedding na. Ang singer na si George Michael may handa na ring regalo para kina Prince William at Kate Middleton. Narito ang report. Sa kantang ito sumikat ang singer-songwriter na si George Michael. Ito raw ang nararamdaman ng isang sawi sa pag-ibig na nangangakong di na muling magmamahal ng tunay. Ibang-iba sa tema ng kantang inalay ni Michael para kina Prince William at Kate Middleton. Rendisyon ito ng You and I na unang pinasikat ng kapwa-singer na si Stevie Wonder. Ang mensahe nito, dalawang magsing-irog na kinaya ang lahat ng pagsubok at nangangakong magsasama anuman ang mangyari, sa hirap man o sa ginhawa. Perfect na perfect para kina William at Kate na aminadong dumaan din sa samut-saring problema sa kanilang relasyon. We were sort of both finding ourselves as such and being, different characters and stuff. It was very much trying to find our own way, and we were growing up, and so it was just sort of, a bit of space and a bit of things like that, and it soon worked out for the better. Bigla lang daw pumasok sa isip niya ang kanta habang nagsisurf sa internet noong nakaraang linggo. Maganda-ganda raw ang weather noon sa London at kitang-kita raw niyang in full swing na ang mga preparasyon para sa royal wedding. And it was a matter of making a decision in the last couple of days. So I thought if anyone comes up with any great ideas and by any chance Kate and William don't like the song, then I'd have some other ideas. But I think this one was the perfect one, so I actually have to say this was my idea.
Sorry, Twin. Dahil alam niyang likas na matulungin sina William at Kate, handa raw siyang gamitin ang kanta para i-promote ang charities na sinusuportahan ng dalawa. Sean Yao, News 5. Eksklusibong nakausap po ng News 5 ang kaisa-isang Pinay na imbitado sa kasalang royal. Yan ang dating yaya ni na Prince William at Prince Harry na si Araceli Piccio. Bising-busy na si Piccio sa paghahanda para sa pagdalo sa kasal. Para sa detalye, magkakausap natin sa telepono ang aming producer na si Jay Orenze, live mula sa London. Jay? Hi Cheryl, magandang tanghali o magandang hapon sa inyo dyan at magandang tanghali naman dito sa amin sa London. Nakapanayam nga natin si Tita Lily o Araceli Piccio kahapon lang at masaya niyang inilarawan sa atin ang mga di niya malilimutang karanasan nang siya'y nagtrabaho sa Clarence House, ang official residence ni Prince Charles at yumaong Princess Diana. Nang tanggapin niya ang alok na pagtatrabaho sa Royal House, hindi niya inaasahang magtatrabaho pala siya sa pamilya ni Princess Diana. Akala niya nung una isang mababang rango lang daw sa monarkiya siya mamamasukan. Pero nang makita niya ang pangalan ni Prince Charles at Princess Diana sa gate, kinabahan daw siya. Pero ngayon, masasabi niyang ito'y naging isang matamis na karanasan para sa kanya. Marami siya mga kwento sa atin ng mga anecdote tungkol sa paglilingkod niya kay Princess Diana at gayon din sa mga anak nito na si Prince Charles at kay Prince William at Prince Harry. May mga mapagbiro pala itong mga anak ni Princess Diana kay Tita Lily kung tawagin nila. At sinasabi nga niya na may pagkakataon din na naririnig nilang tumataas ang boses ni Princess Diana kapag ito'y malungkot o depressed, pero agad naman itong lumalapit sa kanya at humihingi ng patawad at kung minsan pa nga niyayakap siya na mahigpit nito para sabihin na hindi siya ang may kasalanan kundi siya yung mismo nagbibigay ng kasiyahan sa kanya kapag nakikita niya si Tita Lily sa bahay, kasi nga ito'y palakantan si Tita Lily kung ito'y nandoon sa loob ng bahay nila Princess Diana. Cheryl? Alright. Maraming salamat sa iyo, Jay Orense. Ang TV5 po ang exclusive partner ng Independent Television Network, ang official royal wedding channel para sa kasalang William at Kate. Tumutok lamang po kayo dito sa inyong kapatid network para sa mga exclusive at komprehensibong report sa pinakaabangang royal wedding. So, nauna na yung ating first match. Oo, sila Jay. Baka nagpa-practice ka na ng accent mo. You're all right. Naging all right. All right. Hindi pagsasamahin ko si Jay. Ay, maganda. Abangan nunin niyo yan. Tatlo pala kayong kasama nun. Mga tatlong magagandang bilang. Yan po, isang oras sa maksyong balita. Mga balitang pundasyon na matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit po sa balita, aksyon. Susunod na po ang andar ng mga balita sa Action TV at dito sa TV5, Primetime Super Cine at Magic Gimmick. Every time I look into your eyes, here we go again, my friend. Staying together until the end. It's gonna be a lovely day. It's gonna be a lovely day. It's gonna be a lovely day. It's gonna be